Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mula nang pumasok ang bagong taon at ngayon ay nasa ikatlong buwan na tayo ng taong 2024, naging sunod-sunod ang aksyon ng China laban sa atin na may kaugnayan pa rin sa inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Nariyang banggain ang ating mga barkong maghahatid lamang ng supply sa mga tauhan natin na nasa BRP Sierra Madre. Bombahin ang ating mga Coast Guard gamit ang mga water cannon. Harangan ng mga floating barrier ang dadaanan ng ating mga barko hanggang sa harasin ang ating mga mangisda. Lahat ng ito ay kanilang ginagawa para lamang sa kanilang interes. Pati ang simpleng pagbati ni PBBM sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan na kilalang hindi kasundo ng China ay binigyan din nila ng masamang kahulugan. At sa ngayon, sinisisi ng China ang Pilipinas na tayo umano ang nagpapasimula ng kaguluhan at nagbabala pa na kung hindi tayo titigil sa ating mga ginagawang aksyon ay maaaring mauwi sa kaguluhan ng lahat. Ganyan katindi ang mindset ng China. Pero sabi nga sa mga kasabihan, ang lahat ay may katapusan at lahat ng problema sa mundo ay may solusyon. Sa ngayon ay kabi-kabila ang mga bansa na kumukondena sa tila pambubuli ng China sa ating mga Coast Guard sa West Philippine Sea. Hindi na lamang mga bansang Asyano ang nakikitang malaking banta ang China sa seguridad ng karagatan sa South China Sea dahil maging mga bansa sa Europa ay dismayado din sa illegal na aksyon ng China laban sa Pilipinas. Bilang bansa na pinapanigan ng international na batas, marami ang naniniwala na mas liyamado ang Pilipinas laban sa China kung pagbabasehan ng kanilang mga pagkilos at kung ipagpapatuloy ito ng China, tiyak na aaksyon ng Pilipinas sa tulong ng ibang mga bansa na tiyak na pagsisisihan ng China. Sa paanong paraan nga ba natin tatalunin ng China at tiyak ba ang ating tagumpay kung sakaling maging agresibo na rin tayo sa pagsagot sa mga aksyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea? Bago natin sagutin ang mga tanong na ito, alamin muna natin kung bakit nga ba napakahalaga ng West Philippine Sea o ng South China Sea. Una, ito ay dahil sa ang West Philippine Sea ay napakayaman sa mga natural resources at marine life. Maraming hindi mabilang na isda at iba't ibang klase ng marine life ang WPS. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa approximately 324,312 metric tons of marine products ang naiproduce ng West Philippine Sea noong lamang taong 2020. Ayon sa mga tala, nasa libong mga mangingisda ang umaasa at malaki ang nagiging kita sa West Philippine Sea na ang ilan sa mga ito ay nagmumula sa Ilocos Region, Central Zone, Mimaropa at iba pang bahagi ng NCR. Subalit ang ilang mga Pilipinong mangingisda ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan, lalo na sa mga Chinese vessels na palutang-lutang din sa katubigan. Marami ang naniniwala at natatakot na baka ang ginagawang ito ng mga Chinese ay mauwi sa pagbagsak ng fishing industries na ikinabubuhay ng maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Pangalawa, ang coral reef sa West Philippine Sea ay nasa kulang kalahating milyong hektaryang sukat. Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang coral reefs mula sa West Philippine Sea ay malaki ang parte ng kabuang reef area ng bansa. Sinasabi na ang Pilipinas ay ang third largest reef area and most diverse coral reefs. Ang isang square meter ng coral reef ay nakakagawa ng nasa 1 hanggang 5 kilo ng white sand taon-taon. Mahalagang source of tourism ang coral reef sa West Philippine Sea dahil marami ang mga turista ang pinupuntahan ito upang makita. Malaki din ang ginagampanan ng mga coral reef sa ating karagatan dahil nagsisilbi ang mga ito ng mga natural barriers na pumipigil sa malalaking mga alon at nagpoprotekta sa mga coastal settlements mula sa malakas na mga alon at daluyong ng karagatan. Mayaman din pala ang West Philippine Sea mula sa oil and natural gas reserves.
Ayon sa ginawang survey ng US Geological Survey noong taong 2013, ang South China Sea ay may tinatayang 11 billion barrels of oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Ayon naman sa US Energy Information Administration, ang rekto o reed bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hague ruling noong taong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippines Exclusive Economic Zone. At ang pangatlo, ang West Philippine Sea ay malapit lamang sa mga pangunahing seaports at harbors ng bansa. Maraming mga ports o daungan sa Pilipinas na ipinwesto malapit o sa mismong coastline ng West Philippine Sea dahil sa mga estratehiyang kadahilanan. Ang Manila Port na siyang pinakamalaki at pinakaabalang daungan sa Pilipinas ay matatagpuan sa Kapitolyo ng bansa. Ito ang may tuturing na primary international trade gateway na nagkokonekta sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Manila Bay. Ang Subic Bay Freeport Zone na nasa probinsya ng Zambales ay isang deep water facility na dati ding US Naval Base ay ngayon free trade zone malapit sa West Philippine Sea. Habang ang Port of Batangas naman na nasa probinsya ng Batangas ay ang naglilink sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Ito ay nasa Kalumpang Peninsula at nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Puerto Princesa Port naman na entry point ng mga turista na bumibisita sa Palawan ay isang island province na ang hangganan ay ang West Philippine Sea. Ang Cagayan de Oro Port naman na nasa Misamis Oriental, hindi man direktang nakalink sa West Philippine Sea ay mahalagang daungan naman para sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ilan lamang ang mga kadahilanan na ito kung kaya't marami ang nagkaka-interes sa West Philippine Sea. Ngayon ay bumalik tayo sa tanong kung paano nga bang matatalo ng Pilipinas ang China sa West Philippine Sea. Sabihin na nating maraming mga bansa ang handang sumuporta sa atin kung kukumprontahin man natin ang China tulad na lamang ng bansang Estados Unidos. Subalit ang maaaring pinakamahusay, pinakamatibay at pinakaepektibo nating armas laban sa China na hawak natin hanggang sa ngayon ay ang katotohanang pumabor sa atin ang Hague ruling. Ang pagtanggi ng China na iatras ang tatlong natitirang barko nila noong taong 2013 ang naging mitya para isulong ng Administrasyong Aquino ang kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague sa bansang The Netherlands. Formal na naisampa ang kaso noong Enero 2013. Bago ito, opisyal na pinangalan ng West Philippine Sea ang tubig na saklaw ng Luzon Sea, Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Setyembre 2012. Ang Scarborough ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles kanluran ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag nilang Wangyan Island dahil sila umano ang nakadiskubre ng lugar noong Yuan Dynasty. Hulyo 2016, isang buwan matapos maluklok si Duterte, nagpasya ang arbitral court na walang basehan o karapatan ng China na ang kininang halos kabuuan ng South China Sea. Nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa lugar nang magtayo ito ng mga estruktura at artipisyal na isla sa Mischief Reef at mangisda ang mga Chinese nang walang pahintulot ng Pilipinas. Ang 2016 Arbitral Award ay nagpawalang bisa sa 9-dash line na diin ng DFA sa isang pahayag noong Agosto 31, 2022. Noong Hulyo 12, 2016, nanalo ang Pilipinas sa petisyon nito sa Hague-based Permanent Court of Arbitration o PCA matapos pawalang bisa ng tribunal ang pag-angkin ng Beijing ng mga makasaysayang karapatan sa halos buong South China Sea. Tumanggi ang China na tanggapin ang desisyon ng tribunal. Ang mga maritime area ng South China Sea na sakop ng 9-dash line ay salungat sa convention at walang legal na epekto hanggang sa lumampas ang mga ito sa geographic at substantive na mga limitasyon ng maritime entitlements ng China sa ilalim ng convention. Ang desisyon na ito ay malaking armas natin laban sa China at sa ayaw nila o hindi ay dapat nila itong respetuhin at sundin. Wala man tayong sapat na lakas na ipagtatapat sa China, magiging malaki ang tulong ng desisyon na ito upang itaubang China sa kanilang kapangahasan. Sa paglabag ng China sa naging desisyon ng Hague, maraming mga bansa ang maaari nilang maging kalaban, hindi na lamang ang Pilipinas. Bilang kasapi ng ASEAN o Southeast Asian Nation, ang Pilipinas ay maaaring humingi din ng tulong sa mga bansang kasapi nito sa naturang samahan upang ipagtanggol ang karapatan natin sa ating mga teritoryo laban sa China.
Hindi magdadalawang isip ang mga bansa ng ASEAN dahil ilan sa mga ito ang nakakaranas din ng tila pambubuli ng China sa South China Sea. Ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nation ay isang regional organization na matatagpuan sa Southeast Asia. Binubuo ito ng 10 mga bansa at layunin ng samahang ito ang kapayapaan, pagkakaisa at tulungan ng bawat bansang miyembro nito. Sa ngayon, ang samahan ng mga bansang ito ay nagkakaroon ng pag-unlad dahil na rin sa kanilang economic growth, regional integration, geopolitical significance, diplomatic platform at regional cooperation. Nagpapakita lamang ito na dahil sa pagkakaisa at suporta ng bawat bansang kabilang dito, ang 10 bansang ito ng ASEAN ay hindi may kakailang mga bansang titingalain sa darating na panahon. Ang Southeast Asia sa kasalukuyan ay isa sa mga rehiyon sa mundo na may fastest growing market. Subalit hindi ito nalalaman ng ibang mga bansa, kaya naman itinuturing itong silent rise o tahimik na pag-asenso ng ASEAN. Ibang organisasyon na ito kumpara sa ibang mga pandaigdigang samahan. Pinahahalagan kasi ng bawat bansang kasapi nito ang boundaries at limitasyon ng bawat bansa pagdating sa kanilang kakayahan sa lahat ng aspeto ng isang bansa. Bago nila ipatupad ang isang desisyon, sinisiguro nilang lahat ng miyembro nito ay iisa lamang ang magiging pahayag at lahat ay dapat munang sumang-ayon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand at ang Vietnam. Higit sa lahat, tiyak ang ating panalo dahil sa ang Pilipinas ay nasa tamang landas. Hindi naman tayo nakikipag-away kundi pinagtatanggol lamang natin ang teritoryong sa atin naman talaga. At hindi din makakapayag ang Pilipinas na basta na lamang ibuli ng malaking bansang kagaya ng China. Sabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., "From the first day that I took office, I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield."